Morning mga buboys, no. First time nila sa lupa, linagay natin sila. This is the second batch of our January last week born. So this is a combination of Maclean Hatch brood hen and a Golden Boy brood stag. Yung Maclean Hatch natin is coming from Bicol Golden Crown na-avail natin na pure. And while yung ating Golden Boy is a pure breed coming from Jade Resort ng Arman Santos. So first time nilang mailabas dito sa lupa. Medyo nag-feather picking na kasi sila doon sa ating brooder. So ipa-enjoy na muna natin sa kanila yung Carabao grass. Na na sila mga boys, meron na sila ng NCD B1 BB1 na vaccine. And just 2 days ago, provide din tayo ng Polpax. So the next is magbibigay na tayo ng Lasota after 7 days. Hopefully magtuloy-tuloy yung magandang health nila. Kasi yung panahon ngayon sobrang init, kaya siguro nagpi-feather picking. Pinag-iisipan ko nga mga buboys, baka may suggestion kayo kung anong better na feed sa kanila. Is it still okay to give them dried, or we can try yung wet feeding na bigay na patuka sa kanila? Kasi kung okay lang mag wet feeding tayo, baka pwede natin lagyan ng vitamins yung ating magiging wet feeding sa kanila. Marami na talagang mga wala nang balahibo. So yung markings natin dito, mga right nose. Yan right nose yan. It's an indication na the bloodline is Maclean Hatch and Golden Boy Sweeter. So meron tayong in total na dito sa ating Jared Game Birds backyard. Meron tayong in total na 50 na sisiw na January born. Yun lang ang pinaka muna natin dito. Hindi muna tayo magpaparami because of the limited space in our backyard. Kasi sometimes it's a no din. It's a negative factor once we have more chickens or chickens in a limited space. It's sometimes contributory. It's sometimes a factor doon sa health ng ating mga manok, ng ating mga sisiw. Pag congested masyado yung ating area, marami yung manok, konti yung space ng backyard farm. Nag-i-enjoy na sila. Actually, nag-i-enjoy na sila. And later on, pag lumabas na yung haring araw, mas ma-enjoy nila yung sunrise. Magsa-sun dating nila sila. Grabe yung tama ng isa Yan tingnan nyo yung niya, yung pakpak niya, halos naubos na yung niya. Dahil sa feather picking yan. So yan, it will result to stress, lalo pag may medyo mahangin, malamig, kasi the feather should support doon sa kanyang resistance sa malamig at mahangin na panahon. So dapat na ilipat talaga sila ng early from brooder to barn.
Diyan natin sila ililipat. Bago sila ma-arrange para maka-climate change na sila coming from the brooder. Matagal-tagal pa to mga boys, no? It's just a 1 month. Yung critical stage para sa akin ng mga sisiw is ranging from 1st to 3 months. Yun ang mga critical na they are still susceptible to sickness. Pag nakalagpas sila ng 3 months, hopefully medyo may malakas na yung resistance nila doon sa sickness, and tuloy-tuloy na yung paglaki nila. So, meron tayo doon sa ating barn, yung ating first batch. Ayun, mamaya ipapalabasin din natin. Mag-administer lang tayo ng antibiotic. Mag-antibiotic lang muna tayo dahil dito nga panibagong environment sa ating mga sisiw. So probably may mga stress sila na pwedeng ma-encounter. Kaya to prevent this to happen na mga stress, magbibigay na tayo ng antibiotic. Comment mga boys kung anong binibigay nyo mga antibiotic pag ganitong bagong lipat sa range, para hindi masyadong ma-stress, compensate nila yung stress dito sa bagong environment. Wala pa kasi akong magtatanong pa din kasi ako kung anong better na antibiotic na pwedeng ibigay sa kanila. Yung ginagamit ko dati is Trisolac. So baka dun ngayon din yung pa rin gagamitin ko. But if you have any idea na pwedeng i-recommend, please comment down below mga boys sa ating channel. So yun lang muna boys yung update natin sa ating mga sisiw. We will give you more of these updates in the next coming videos. So just stay tuned and please do subscribe to our channel and share and click the notification bell para you will be updated of any information regarding the health and wellness ng ating mga sisiw habang sila ay lumalaki. So bye bye, yun lang muna. Keep safe mga boys.